Mga kababayan, muli po, kamusta po? Muli po, nagbabalik po siya ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa inyo at sa atin lahat. Mga kababayan, umpisa na po natin mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ang balita po at talagang ang Ilocos Norte po ay hindi rin po nawawala sa issue at napakarami pong issue ng Ilocos Norte. Di po ba pinasabog na po yan ni Chubby Chingson? Nasilipin po ang Ilocos Norte dahil napakarami daw po dyan maanumalyang proyekto. At yan po'y pinatotohanan din po ni Mayor Magalong. Hindi po ba? At ngayon po ay ngayon naman po ang governor naman po. Ang governor naman po ng Ilocos Norte na si Manotok, ito pong si Matthew Manotok po, ay meron din daw pong itong wish o sinasabing project wish list sa DPWH, mga kababayan. Yan po ay mapapatunayan naman po yan kung yan po ay mai-audit at yan po ay maiimbestigahan na yung mga wish list po ba, yung mga project wish list po ba ng probinsya ng Ilocos Norte ay nagawa po ba at maayos at hindi po ghost project. Hindi po ba? Madali po yan makita kung yan po ay iimbestigahan ng tama at hindi po sabwatan. Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. Hindi lang mga mambabatas ang may project wishlist sa hawak na DPWH leaks ng Billionaire News Channel sa patuloy na pagkalkal sa dokumento na diskubreng si former Ilocos Norte Governor Matthew Manotok, anak ni Senator Amy Marcos. May daan-daang milyon din ang request na proyekto. Karamihan pa rito na panalunan ng contractor na kapatid ng isang mayor sa probinsya. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Bukod kay Senator Amy Marcos, tila kasama rin ng kanyang anak na si dating Ilocos Norte Governor at ngayon Vice Governor Matthew Manotok sa tinaguriang DPWH leaks o yung mga dokumentong nagdedetalye ng umano'y project proponents bago pa man ito ipresenta ng ahensya sa Kongreso. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa 15 projects ang umano'y ni-request ng gobernador para sa kanyang nasasakupan noong nakaraang taon na tumagos lahat sa General Appropriations Act o GAA. Ang halaga nito aabot sa halos 550 million pesos. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line item para sa DPWH budget proposal na ipinipresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act. Ang katakataka lang, sa buong listahan, hindi aabot sa 10 local government officials ang kasama. Binubuo ito ng at least 4 mayors at 2 governor, kabilang na si Manotok. Sinuri namin ang mga umano'y requested projects ng gobernador. Out of 15, 10 ang may existing contracts, samantalang hindi pa dumadaan sa procurement ang 5 kahit na nakalista ito sa GAA. 5 sa mga proyekto ang nakuha ng JC08 Builders Corporation. Samantalang tig-iisa naman ang napanalunan ng BJMJB Construction and Supply, MG Samidan Construction, Badok Builders and Supply Incorporated, Hegler's Builders Corporation at Martin Development Corporation. Ayon sa DPWH contracts, pagmamay-ari ng isang John Paul Alcid ang JC08 Builders. 2024, nagsimulang kumubra ng mga kontrata sa Ilocos Norte ang nasabing kumpanya. 33 projects worth 186.8 million pesos ang napanalunan nito noong 2024. Samantalang aabot naman sa 90 projects worth 492.7 million pesos ang nakuha nito sa sumunod na taon. Si Alcid ang kapatid ni Lawag City Mayor James Brian Alcid na tila mayroon ding sariling construction company na nakapangalan sa kanya na kumukubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa Ilocos Norte. Ang Megapolitan Builders and Construction Supply na nakapangalan mismo kay Mayor, isa sa mga pinakamalaking kontraktor sa buong rehiyon. Sa loob lang ng taong 2025, 52 projects worth 1.8 billion pesos ang napanalunan nito sa buong Ilocos Norte. Una nang nagrekomenda ang ICI ng kaso sa ombudsman para sa umano'y contractors dahil umano sa possible violation sa prohibited interest laws. Nakita niyo po mga tambay, napakarami pong dapat imbestigahan sa Ilocos Norte. Pero po ang ICI, mas napakadalas pong pumunta sa Davao City na wala pong anomalya. Nakita naman po nila
ang mga proyekto po sa Davao ay maayos at hindi po ghost project. Samantalang dito, napakarami pong anomalya, mga kababayan. Mismo yan, yung balita, nagsuri sila. At ang mga contractors ay sila-sila rin po, mga politiko rin po sa Ilocos Norte, ang mga contractors, mga kababayan. Kaya nga po yung sinasabi natin, mga kababayan, ang mga politiko po, mga kababayan, masasabi mo lang matino kung ang proyekto po, lalong-lalo po, ang ginagawa po nila sa kanilang probinsya, katulad po ni dating gobernador, ngayon po ay vice governor na po. Ito pong si Manotok, mga kababayan, si Matthew Manotok, at yung kapatid po yata niya ang gobernador. Silang magkapatid, mga kababayan. Tatama lang po at magiging malinis po at hindi po magiging korap ang politiko kung maayos po ang kanilang mga proyekto. Wala pong anomalya at hindi po tinipid. Nasa standard at hindi po ghost project. Hindi po ba? Nakita nyo po? Ito pong Ilocos ay hirap na hirap po nilang imbestigahan. Hirap na hirap pong pasukin ng ICI. Hindi po ba? Tapos ngayon, pumuputok na po ang napakaraming anomalya diyan sa mga proyekto, mga kababayan at mga kontraktor diyan sa Ilocos Norte. Sila magkakaalyado, magkakasama sa politika diyan sa Ilocos. Pinagaharian nila ang pera ng taong bayan, ang buwis natin. Pinagaharian nila. Sila rin ang mga kontraktor, sila pa ang mga politiko. Nakita nyo po ang mga kawalangian ng mga taong ito umano. At ang pera ng taong bayan ay hindi po makita kung ano na nangyari dahil wala pong investigasyong malalim, dahil ayaw na ayaw pang pasukin ang malalim na investigasyon dyan. Kinatatakutan pa, mga kababayan. Kaya dito po, mga kababayan, hindi po natin binabanatan si dating gobernador. Hindi natin siya binabanatan na siya ay agad ay korap. Ipakita niya. Paimbestigahan niya ang kanyang mga proyekto katulad po nito. Yung sinasabi po niyang mga project wishlist niya sa DPWH. Napakarami po yan, pera. Magmula po nung pumasok ang kanyang tsuhin na si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? Ipakita niya sa taong bayan na ang kanyang proyekto ay maayos. Katulad po ng ginawa ni Pulong. Si Pulong po ay ipinakita sa taong bayan, sa media, at doon po sa mga kababayan niya sa Davao City. Ipinakita po detalyado. Hindi po ba detalyado at meron pong patunay na tapos, finish ang kanyang proyekto at lahat po ay nagagamit sa kanyang lungsod, sa kanyang distrito. Hindi po ba nakapakakapal yung ipinakita ni Pulong, napakakapal na finish project? Di po ba? Pati yung ginastos na doon. Detalyado. Kaya nga po, hirap na hirap nilang kuhanan ng sinasabing mga ghost project ang Davao City. Samantalang dito, hindi pa pinapasok ng ICI at malalim na investigasyon. Napakarami na pong issue, lalong-lalo po sa pera ng taong bayan. Billion po, mga tambay. At daan-daang milyon ang nahahawakan po dito po sa Ilocos Norte pa lang. Ilocos Norte pa lang yan, mga kabayan. Nakita nyo naman po, magmula po sa pinsan na congressman na si Sandro Marcos, daan-daang bilyon po. How many billions ang nahahawakan po ni Sandro Marcos diyan po sa kanyang distrito. Kaya darating naman po ang panahon, lahat po ng kanilang kino-cover up, lahat po ng kanilang itinatago at hirap na hirap pong ipakita sa taong bayan ang totoo, kung talagang nagamit po ba talaga ang pera ng taong bayan, lalong-lalo dyan sa Ilocos, darating po ang panahon, lalabas naman po ang katotohanan. Pag hindi na po sila at wala na po sila sa kapangyarihan, lalong-lalo po sa panguluan. Hindi po ba? Magkakaroon din po na katarungan ang taxpayer sa mga demonyo at walang yang pamilya na yan
umano. Hindi po ba mga kabayan? Panahon lang po yan. Panahon po kasi nila ngayon magtakipan at panahon din po nila magsabwatan. At panahon din po ang pagiging idadivert lang ang issue sa ibang politiko. Hindi po ba? Mabilis lang po ang panahon mga kabayan. Ang panahon po ay lumilipas. Napakabilis lang po. Kaya po isang araw, isang linggo, isang buwan, at mga ilang taon lumipas, wala na po sila sa kapangyarihan. At sila po isinusuka na ng taong bayan. Majority ng taong bayan, isinusuka na po ang lahi nila umano. Kaya po, makakakamit din po tayo ng katarungan sa mga darating na panahon. Intay-intay lang po, tiis-tiis, mga kababayan. Thank you po mga kababayan sa mga nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, shoutout din po at thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, at Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, Jim Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Bei Chichiyoko. Maraming salamat po mga kabayan at thank you po sa mga tulong at biyaya. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At yung dasal po natin mga kabayan, pagsama-samahin po natin ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulo ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kabayan. Maraming salamat po. God bless you po sa inyo. God bless you po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.